araw naghain ng kasong sibil na libelo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro dahil sa mga di umanong mapanirang pahayag laban sa kanya sa mga vlogs ng opisyal. Humiling si Leviste ng danyo sa halagang 110 million pesos laban kay Yusek Castro kaugnay sa di umanong pahayag nito sa pagbebenta ng prangkisa ng solar para sa Bayan Corporation. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 17, 2026, ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong libelo ni Representative Leandro Leviste kay Yusek Claire Castro? Ulitin lamang ho natin ano ang reaksyon mo sa paghahain ng kasong libelo ni Representative Leandro Leviste laban kay Yusek Claire Castro? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin mismo si PCO Undersecretary Claire Castro. Good morning, Yusek Claire. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Yes, good morning, Attorney Danny, and of course, sa lahat na nanonood sa ating programang Usapang Legal. Good morning po. Ayan, Yusek. Ito, sinampahan ho kayo ng kaso ni Representative Leviste. Sa kanyang pahayag ho sa media kahapon, sinabi niya na wala naman ho daw siyang galit sa inyo, walang personalan at gusto lamang hong depensahan niya yung kanyang sarili. So ano ho yung reaksyon niyo dito? At yun nga ho, may galit ho ba? May lungkot? May dismaya? Ako naman din ay walang galit sa kanyang personal, Attorney Danny. At iginagalang ko ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda. At nagkataon lang kasi, Attorney Danny, na siya ang laging laman ng balita. So kapag meron na balita sa kanya, hindi maaaring hindi siya mapag-usapan. Lagi naman din siya nasa media, nagpapa-interview. So may mga pagkakataon, alam mo naman, pagka ang mga tao, especially pagka ang kanilang binablog ay about political or current issues, hindi maaaring hindi siya masama sa content. So, ang naging issue lang dito ay nung kinontent natin ang isang episode kung saan nagsalita mismo si Ombudsman Remulla about dito sa prangkisa na di umano ay ibinenta yung kumpanya na may prangkisa. So doon tayo nagkaroon ng reaction. At tayo bilang lawyer ay nag-explain sa ating mga viewers kung anong consequence ng conflict of interest, lalo na kung ang kumpanya mo ay nakikipag-deal sa gobyerno at ikaw ay taga-gobyerno, lalo na ikaw ay miyembro ng House of Representatives. So, hindi ito malicious, hindi ito libelous dahil ina-explain mo doon sa viewers mo kung ano yung nasa batas. So, ang sabi ko pa doon sa bandang dulo, wag tayong sa akin every time na ako'y magkakaroon ng content, lagi ko sinasabi na wag tayo maging judgmental kasi wala tayong personal knowledge dito, tayo tinatalakay lang natin dito at ina-analyze. At kung meron namang ebidensyang maibibigay si Congressman Leviste ay ilaban na lang niya. Yun ay patungkol doon sa naging pahayag ni Ombudsman Remulla. So with that, wala ako nakikitang malicious, wala ako nakikitang libelous at hindi ko alam at ako lang yung ako talaga yung tina-target kasi sasabi niya siya daw yung parang targeted attack. Actually ako yung na-target dahil hindi sa atin nagsimula ang news kay Ombudsman Remulla at hanggang ngayon ay tinatalakay pa rin ni Ombudsman Remulla ito at kay Secretary Garin. So, pero ako lang sa lahat ng mga nag-content, ako lang ang kanyang tinarget. So, dahil ba ako ang spokesperson, press briefer or press officer ng palasyo at ayaw nila yung aking mga kino-content, lalo na kung didibunk natin ang mga fake news peddler. So doon naman yun lalo na kung hindi ka kaalyado ng Pangulo at hindi gusto mo na ibagsak ang Pangulo, nananawagan kang mag-resign ang Pangulo, ay malamang talagang hindi ka matutuwa sa mga sinasabi ko. Kasi ako, ang sinasabi natin ay programa ng Pangulo at
nire-refute natin yung mga false accusations at yung mga fake news nila. So talagang hindi nila ako magugustuhan at yun ba yung dahilan kung ba't nila ako tina-target? Saan tanong natin, sino ba yung advisor ni Congressman Leviste? Sino ba yung mga counsels ni Congressman Leviste? And yun nga ho, he mentioned na si Ombudsman Remulla hindi niya sasampahan ng kaso dahil nga ho kaibigan ng kanyang ina. And kakibat ho nung kaso is 110 million in damages. Ano hong reaksyon nyo dito? Tila masyadong malaki ho itong hinihingi ho niyang damages laban sa inyo, ano? Yan po talaga, kapag ka po mayaman, at sabi naman niya lagi, siya naman ay may pera at mayaman po siya. So siguro yan po talaga yung mindset ng isang mayamang katulad niya. So sa kanyang press conference ho kahapon, naging emotional ho si Representative Leviste dahil sa mga di umanong banta ho sa kanyang sa kanya kaugnay ho doon sa Cabral Files at sa mga nalalaman ho niya dito sa flood control project. So ano ho yung reaksyon niyo ho dito? May lawyer naman siya, oh. Pablato nila. Ako nga, nagpablato no, may death threat sa akin, eh. Pablato niya kung totoo. Pakita niya yung mga text, pakita niya yung mga ano. Sana, sana totoo yung mga nagte-text sa kanya. Pablato niya. Yun lang yun. Di ba? Wala ka namang gagawin kundi pablato niya. Pero sa tingin niyo ho ba totoo ho yung mga sinasabi ho niyang banta talaga sa kanya ho dahil ho dito sa Cabral Files? Siya lang makakapagsabi niyan. Hindi ko na nga rin alam minsan yung mga kwento ni Congressman Leviste. Lalo na nung nag-explain siya tungkol dito sa Solar Philippines, ang gulo-gulo, ang dami-dami ng kumpanya. Hindi mo na alam kung saan ba sinasabi niya yung 24 billion na multa kung saan. Dahil sabi niya marami siya mga maliliit na kumpanya. Pero maliwanag naman explanation ni Secretary Sharon Garin, eh. So parang maski na, if you can observe, yung iba niya mga interviews sa ibang mga radio stations at TV networks, medyo magulo yung kwento niya. So, maliligaw ka. So, sana liwanagin niya muna yung kwento. Ito, on the other side naman ho, Yusek, no? Nitong nagdaang linggo, nag-file din ho kayo ng report sa NBI laban naman kay former Press Secretary Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan kaugnay sa mga di umanong banta sa inyong buhay. So, nakapag-decide na ho ba kayo na maghahain kayo ng kasong kriminal laban ho sa dalawang ito, no? 110 million din. Hindi, muna, Attorney Danny, no? The only reason why I have to do that, kasi, alam mo naman yan, lawyer ka naman, eh. Protection. I mean, diba, kung ikaw makakatanggap nun, at alam mo na itong mga taong to ay may kakilala, may kaugnayan sa mga taong may kakilalang assassin, na taong kayang magbanta on air sa Pangulo, sa First Lady, at sa dating House Speaker, maaalarma ka. Because may kapasidad. May kapasidad. So, kung sinasabi nila bakit yung iba daw ay nagde-death sa akin. Actually, Attorney Danny, to tell you the truth, hindi ko alam kung may iba pang nagbabanta sa akin. Hindi ko rin naman alam na kung hanggang saan ang galit nila sa akin, lalo na nung napasok ako sa Malacanang. At alam ko naman kung sino yung mga galit na galit sa atin. At kumbaga, kung makapagmura ay sagad. Kumbaga, sabi nga nila, sagad to the bones. Actually, Attorney Danny, hindi lang yun yung sinabi, kung nabasa mo yung post nila, may mura yun. Kung nakita mo, PAKYU. Minura pa tayo. Wala, sa atin naman walang problema kung babati ko sila. Pero iba kasi yung may papabanta sa buhay mo. Ibang level yun, eh. Tayo kaya natin sumapo ng mga pagpuna. Okay? Sana wag lang yung pagpuna nila, wag naman sana daanin din sa fake news. Kasi ang dami-daming pumupuna, iba-ibang kwento na. 'Di ba? Yun lang sana kasi ang kawawa diyan, hindi lang ako ang kawawa diyan yung mga tao maaari maniwala sa inyo na sa mga kasinungalingan nila. Yan naman ang tingin ko naman na balak talaga nila. Mapalawig yung kanilang kasinungalingan para masira yung katotohanan. 'Di ba? So yun lang yun. Pero sana wag lang magbanta, wag lang fake news, at iwasan na rin magmura. Wag nilang gayahin yung mga idolo nila, sanay na sanay magmura. Ito sa isang statement, sinabi naman ho nila former Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nagbibigay daw ho ito ng chilling effect sa mga kritiko na administrasyon at supresyon ho ng freedom of speech, freedom of expression. May basehan ho ba sa tingin nyo yung pahayag ho na ganun?
Ibig ba sabihin, yung pagbabanta sa buhay, freedom of expression na yon? Sa di mawawala na dapat sa revised penal code, yung grave threats. So, para naman, abogado naman sila. Alam din naman nila kung ano ang hangganan ng freedom of expression. Kung meron tayong karapatan tungkol sa ating mga freedom, meron din kaakibat yan na obligasyon para irespeto mo rin yung karapatan ng ibang tao at igalang mo rin yung dignidad ng ibang tao. So, yung pagbabanta sa buhay, Attorney Danny, hindi yan parte ng freedom of expression. Kung meron chilling effect na gusto nilang i-issue rito, sa akin yun. Dahil ako yung tinakot nila. Ako dapat ang magkaroon ng chilling effect literally. Kaya nga tayo nagpunta sa NBI at para sabihin na mayroon nagbabanta sa buhay ko. Dahil sa akin yun yung naramdaman ko. Yung fear for my life. Di ba? Kaya pwede naman nilang gawin talaga yan. Kasi ano to, bibig lang? Matapang lang sila sa pagpo-post? So hindi pwedeng ganun. Di ba? Yung taong binigyan nyo ng ganyang pagbabanta, magre-react yun, hindi tayo bato. Di ba? Na hindi tayo makakaramdam ng fear. Especially nga, sabi natin, ang mga kaalyado nila, may makakilalang assassin. Ito, panghuli na lamang ho, no, Yusek, may naging epektibo ho kayo sa inyong trabaho, no, bilang press briefer for Yusek for Communications. Yusek, ito ho, nagkaroon ho kayo, ang dami ho ninyong naging kritiko at bashers. May mga mensahe ho ba kayo sa inyong mga kritiko at bashers kina Representative Leviste, ito kina former Press Secretary Trixie Cruz Angeles? Unang-una, isipin natin, Atty. Danny, sino ba yung mga kritiko na sobra? As in, sobra at basher. Kasi yung mga kritiko na legal, walang problema yun eh. I mean, yung legit yung issue nila, walang problema yun kasi pwedeng masagot yun. Pwedeng mapagpaliwanagan yun. Pwedeng itama or pwede tayong makinig para mai-adjust ng gobyerno ang trabaho. Pero yung alam mo na obstructionista, kahit anong gawin mo, bulag sa katotohanan, bulag sa nagiging trabaho ng Pangulo, bulag sa nagiging trabaho ng PCO. May ganon. Na kahit anong gawin mo, na ipagpapakita ng trabaho ng Pangulo, sasabihin nila walang ginagawa ang Pangulo. Ibang level yon. So doon sa mga kritiko na alam natin na ang purpose lang ay manira at ilihis ang katotohanan, sana makonsensya naman po kayo. Kasi ang pagsasalita nyo, binigay po yan ng Panginoon na gift. Diba? Huwag nyo pong sayangin sa walang kabagay-bagay na purpose. Kung ang purpose nyo is manira ng gobyerno, hindi po yan ang purpose nyo para maging Pilipino. Isa lang po yung bansa natin. Huwag po kayong kumampi sa ibang bansa. Ha? Kampihan nyo muna yung bansa natin, kampihan nyo yung gobyerno natin, sabay-sabay nating iangat ang gobyerno natin. Dahil kapag ka po kayo ay sabay-sabay din gustong pabaksakin ng gobyerno at ang Pangulo, hindi lang po kayo maapektuhan, lahat ng Pilipino maapektuhan. Ekonomiya, pag-i-invest ng mga foreigners, tourism, lahat po ng inyong ginagawang paninira makakaapekto po sa bansa. Kahit hindi na po kasalanan ng Pangulo, sa kanya pa rin po ito maibibigay dahil sa inyong mga paninira at mga fake news. So yun lang sana, magkaisa po tayo at sa mga kababayan natin, wag po kayo agad-agad maniniwala. Tignan niyo po yung source. Kung ang source po niyan ay gusto na pabaksakin ng Pangulo dahil meron silang gustong iangat, mag-ingat po kayo dyan, maging mapanuri sa mga bawat sasabihin ng mga ito. Tama ho yan, maging critical ho tayo, lalo na sa mga lumalabas ho sa social media. Maraming salamat ho sa inyong oras, Yusek Claire Castro. Maraming salamat, Atty. Danny. Si PCO Undersecretary Claire Castro.